Matapos mag-relax ang depensa ng Russia, tinira ng Ukraine ang Buyan M mula sa ilalim. Isang warship na nagkakahalaga ng $500 milyong ang nawala ng saysay sa loob lang ng ilang segundo. Madaling araw sa baybayin ng AOF coast, tila kontrolado ng Russia ang lahat. Ang kanilang coastal radar ay patuloy na nag-i-scan sa abot-tanaw. Ang mga pansir launchers ay naka-standby lang, habang ang mga kanyon nito ay nakatutok sa langit. Ang air defense trucks at naval guns ay bumubuo ng isang layered shield na umaabot ng ilang milya. Tinawag ito ng Russian media na isang impenetrable belt, isang kuta na nagsasara sa dagat at langit. Ang mga Podlet K1 at P-18 stations ay walang tigil sa pag-broadcast ng malinis na air picture. Walang alerto, walang anomalaya, at walang banta sa kanilang mga screen. Para sa Moscow, ang sitwasyon ay stable at kontrolado. Ngunit malayo sa paningin ng tao, inilagay na ng Ukraine ang kanilang mga invisible pieces. At ang katahimikang ito ay magiging isang mapanganib na ilusyon na yung umaga. Saan niyo pinapanood ang kwentong ito ngayon? I-comment ang inyong lungsod o bansa. Ang operasyon sa Azov ay hindi isang simpleng pag-atake lamang. Ang unang galaw ay nagmula sa kaloob-looban ng Ukraine. Isang wave ng Rubaka strike drones ang lumipad ng napakababa. Halos 30 piye lang ang taas mula sa lupa. Dahil sa paglipad sa ilalim ng radar coverage, pinaikli nila ang warning window ng Russia mula 30 minuto pababa sa 7 minuto na lamang. Nang sa wakas ay makita ng Podlet K, isa ang mga banta. Huli na ang lahat. Nagmadali ang mga pansir crews, pinihit ang kanilang mga launchers, habang ang 30mm cannons ay nagsimulang magpaputok. Ang mga electronic warfare trucks ay naglabas ng matinding jamming signal para punuin ang hangin ng ingay. Ngunit ang mga Rubaka ay hindi lumilipad sa isang tuwid na linya. Kada 2 segundo, ang bawat drone ay nagpapalit ng vector para masira ang fire control solutions ng Russia. Ang mga computer ng Russia ay laging huli sa kalkulasyon dahil iba na ang posisyon ng drone bago pa man lumingon ang mga kanyon. Sa lupa, ang mga sundalo ay nagpapaputok based na lamang sa kanilang pakinig at instinct. Hinahabol nila ang tunog ng makina na huli na ng ilang daang talampakan sa aktwal na posisyon ng drone. Nagpapaputok sila sa mga sound ghosts o mga target na wala na doon. Para lalong malito ang Russia, gumamit ang Ukraine ng 2 pang tool. Isang pares ng high-altitude decoy UAV, isang umakyat sa 15,000 piye para akitin ang mga interceptors paitaas. Kasabay nito, ang mga ground-based Buell AD electronic warfare units ay nagpadala ng maling telemetry sa mga Russian sensors. Sa loob ng ilang minuto, ang langit ay naging isang puzzle na hindi mabuo ng Russia. Habang ang lahat ng mata ng Russia ay nakatingala sa itaas, ang tunay na atake ay dumarating na mula sa ilalim. Isang silent spearhead ng Ukrainian USV at compact underwater drones ang papunta na sa Buyan M Maritime Security Zone. Ang bawat USV na nagkakahalaga ng $80,000 ay mabilis na bumabaybay sa tubig sa taas na wala pang 6 na talampakan. Ang carbon fiber hull nito ay sumisipsip ng radar energy sa halip na i-reflect ito. Sa ilalim naman nila, 2 torpedo-shaped UUVs na nagkakahalaga ng $120,000, bawat isa ang sumusulong sa bilis na 20 knots. Gumagalaw sila sa thermal boundary layer, kung saan nagtatagpo ang malamig at mainit na tubig para iwasan ang sonar. Isang temperature inversion ang nagkulong sa malamig na tubig sa ilalim na lumika ng dead zone para sa mga sensors ng Russia. Ang electric motors ng UUV ay halos walang inilalabas na init, kaya hindi sila makita ng infrared maritime sensors. Ang layunin ng operasyong ito ay hindi lamang para itumba ang barko, kundi para bulagin ito. Nang marating ng lead UUV ang layong 300 yards mula sa barko, naglabas ito ng isang electromagnetic pulse device. Dinisenyo ito para i-overload ang mga radar relays at sensor wiring sa deck ng Buyan M. Dagdag pa rito, isang Sea Baby naval drone ang dumaan sa likuran ng barko habang hila-hila ang isang decoy emitter. Kasabay nito, isang R-300 at 60 Neptune radar module mula sa Pampang ang nagpadala ng maling maritime clutter patterns
sa mga Russian receivers. Sa bridge ng barko, nakita ng mga operators na ang kanilang mga screen ay napuno ng static at ghost contacts. Ang early warning picture ng Buyan M mula sa dagat ay tuluyan ng gumuho. Sa sandaling yun, ang pangalawang atake ay nagsimula na sa Pampang. Isang bagong wave ng Rubaka, Strike Drones ang mabilis na lumipad sa coastal ridgeline. Ang bawat drone ay may iisang trabaho: sirain ang paningin ng defense network. Ang unang target ay ang Podlet K1 radar station na malapit sa shoreline. Tumama ang drone sa radar cabin sa eksaktong 70 degree na anggulo at sumabog sa loob ng electronics bay. Pagkalipas ng 30 segundo, isang pangalawang Rubaka ang tumama sa 18 radar tower sa bandang loob. Inatake nito ang blind spot sa likuran ng antenna mast. Dalawa sa pangunahing early warning nodes ng Russia ang nawala sa loob lang ng 1 minuto. Isang HRIM-2 precision strike missile ang itinira sa isang relay bunker na nag-uugnay sa mga radar sa regional command. Dahil dito, ang air defense grid ng Russia ay nawalan ng komunikasyon at ng kawatak-watak. Ang bawat kanyon at launcher ay lumalaban na ng mag-isa ng walang shared data. Sinubukan ng mga Pantsir SM batteries na lumaban sa pamamagitan ng manual mode, ngunit huli na ang lahat. Hinahabol ng system ang mga posisyon na wala na doon dahil sa matinding jamming ng Ukraine. Isang Pantsir crew ang naubos ang bala sa loob lang ng 1 minuto nang walang tinatamaan. Ang battlefield ay naging isang time trap kung saan ang Russia ay laging huli ng 1 segundo sa bawat galaw. Ang huling panlilinlang ay parang isang magic trick na may perpektong timing. Habang nagkakagulo ang mga Russian sensors, isang bagong grupo ng Ukrainian decoys ang lumitaw sa taas na 5,000 piye. Sa deck ng Buyan M, ang AK-630-30M2 naval gun system ay nagsimulang magpaputok ng 10,000 rounds kada minuto sa mga decoys na ito. Habang nakatutok ang lahat sa itaas, ang tunay na strike package, ang mga Bober Sea drones, ay dumarating na sa ilalim. Ang mga Bober drones ay lumilipad sa taas na 10 piye lang sa ibabaw ng tubig, kaya hindi sila kayang abutin ng mga kanyon ng barko. Hindi sila makita ng radar dahil sa ingay ng mga alon, at hindi sila malak ng mga automated systems. Ang mga Bober ay manually na pinapatakbo gamit ang real-time video feeds, kaya hindi sila tinatablan ng mga flares at decoys. Sa huli, isang Bober Sea drone ang tumama sa missile compartment ng Buyan M sa ilalim ng waterline. Ang warhead ay sumabog sa loob ng Caliber storage bay na nagdulot ng matinding sunog at pagsabog. Pagsikat ng araw, ang Buyan M ay wasak na at dahan-dahang bumalik sa port nang hindi na makakalaban pa. Winansak ng Ukraine ang kaisipan na ang Russian fortress ay hindi kayang pasukin. Ngunit, hindi dito nagkatapos ang kwento. Sa Donetsk, isang Russian armored battalion na may mahigit 60 main battle tanks ang sumugod. Ang kanilang target ay isang critical na supply corridor ng Ukraine. Ang bawat tangke na nagkakahalaga ng $4 milyong ay hindi alam na binabantayan na sila ng mga drones mula sa itaas. Sa loob ng isang underground command post, mabilis na bumuo ng plano ang mga Ukrainian commanders. Una, gagamit ng reconnaissance UAVs para markahan ang bawat sasakyang Ruso. Susunod ang mga wave ng kamikaze drones para itigil ang momentum ng convoy. Nagamit din ng mga flying mines para sirain ang mga tank tracks at i-immobilize ang buong platoon. Sa huli, ang mga motorbike assault teams at mechanized infantry ang tatapos sa trap mula sa magkabilang gilid. Isang pares ng Bayraktar TB-2 strike drones ang unang tumira gamit ang laser-guided munitions. Ang unang pagsabog ay tumama sa isang fuel truck at ang pangalawa ay tumama sa isang command vehicle. Sa loob lang ng 40 segundo, ang komunikasyon at supply ng Russian battalion ay tuluyan ang naputol. Ang convoy na nagkakahalaga ng $100 milyong ay biglang tumigil sa gitna ng bukas na field nang walang proteksyon. Sinubukan ng Russia na magpadala ng MSTAS howitzers para sa covering fire. Ngunit agad itong pinasabog ng mga FPV drones ng Ukraine. Dahil wala ng artillery support, hinaralan ng mga Ukrainian BTRs at MRAPs ang Hilaga at Timog na labasan ng convoy. Ang mga sundalong Ruso ay nagsimulang magpanik at iwanan ang kanilang mga tangke
para tumakas ng lakad. Pagsapit ng gabi, ang mga Ukrainian Special Operations Units ay nagsagawa ng isang raid. Gumamit sila ng RF jamming devices para bulagin ang mga thermal optics ng mga natitirang tanke ng Russia. Sa huli, 20 main battle tanks, kabilang ang mga T-22 at T-80 ang nakuha ng Ukraine ng buo at gumagana pa. Ang mga engineers ng Ukraine ay agad na pinalitan ang mga markings ng mga tanking ito ng Ukrainian insignia. Sa loob lang ng 48 oras, ang mga armas na dapat sana ay gagamitin laban sa Ukraine ay naging bahagi na ng kanilang sariling puwersa. Ang Russia ay naging isa sa pinakamalaking supplier ng tanke para sa Ukraine sa pamamagitan ng pagkatalong ito. Ang tagumpay na ito ay nagpadala ng isang malakas na mensahe sa Moscow at sa buong mundo. Sa modernong pakikipagdigma, ang bilis, koordinasyon at tamang impormasyon ay mas malakas kaysa sa kahit anong luma at mabigat na armas. Ang Ukraine ay patuloy na nagpapatunay na ang kanilang determinasyon at teknolohiya ay kayang tapatan ang kahit anong banta. Habang ang usok ay dahan-dahang nawawala sa Donetsk, ang Ukraine ay handa na para sa susunod na hakbang ng kanilang laban.